Ngayon paano sasabihin nitong si Jimmy Bondoc? Yung call for secession. Si Jimmy Bondoc. Naputek na yan. Bakit hindi na lang pinagnotaryo kasi ito Ano po? Bakit hindi na lang pinagnotaryo? Etong si Marcoleta, hindi pa ipinaubaya dito kay Jimmy Bondoc yung pagnonotaryo. At least sana kahit papaano, bilang abogado, mayroon ng unang trabaho si Jimmy Bondoc para hindi ganito. Parang kung ano-ano na yung sinasabi. Dalawa daw ang Pilipinas, mga kababayan. Gago na. Ewan ko ba? Wala ako sinabing mura. Sabi ko lang, dalawa daw ang Pilipinas, mga kababayan. Yan po ang sabi ng walang iba na singer na ngayon po ay kakagraduate na abogado na pati po yung pagnonotaryo do kay Gutesa hindi pinagkatiwala sa kanya. Pineki pa ho. Pineki naman talaga di ba? Pakinggan ho natin ang eksplanasyon ni Jimmy Bondoc, mga kababayan, mga boss chief sir, doon sa kanyang post na Republic of Mindanao. Dalawa daw ho ang Pilipinas, mga kababayan. North Pilipinas at South Pilipinas. Muntik na tayong magaya sa Korea. O game, balita! Ibig mong sabihin sa post mo na Republic of Mindanao soon? Siyempre, gagawa na ng paraan to para ilusot yan, para hindi mademanda. Di ba? Para hindi ma-inciting of sedition or kung ano man. Sir, una sa lahat, gusto ko lang pong linawin na I did not mean to be cryptic, no? In fact, yung call for secession ng Mindanao is part of our history. Okay. So hindi ikaw ang mangunguna. Okay. Buti maliwanag, Hindi ikaw yung mangunguna. Hindi ako naniniwala, mga bossing bugso lang nung damdamin ni Jimmy Bondoc yon, mga kababayan. Bugso lang, no? Biruin mo ba naman ang mababalitaan mo? Hinintay nyo ilang linggo, ilang buwan, 10 buwan yung interim release ni dating Pangulong Duterte. Tapos ang maririnig yung desisyon wala. Hindi papayagan na lumabas si dating Pangulong Duterte. Kaya ayun, napapost si Jimmy Bondoc ng Republic of Mindanao. Diyos ko, magpapagaw. Ay, sandali. Taga Mindanao ka ba? Ako tingin ko, mas maniniwala ako na mukhang taga Mindanao yung kaninang ini-interview po. Di ba? Mas mukhang kapanipaniwala. Pag yun lang nagsabi na, dito po sa Mindanao, ganito, ganyan, mas maniniwala ako. Pero kay Jimmy Bondoc, taga Mindanao ba to? Ma'am Princess Paris, Mark, live ba ito? Minsan po live, minsan live po. Yan. Tuloy. Naging malinaw lang po kasi pagkatapos po nung very expected na desisyon po ng ICC Appeals Chamber ay nagkaroon po ng dalawang uri ng reaction, no? And it really reveals that dalawa po talaga ang Pilipinas. Sandali! Kayo nga, i-educate nyo ko. I-educate nyo nga ako. Kasi simula ho ng pinanganak ako hanggang ngayon hanggang bago gumising, no? Ang alam ko isa ang Pilipinas Kahit po tayo ay 30, Luzon, Visayas, Mindanao, alam ko po isa yan 'Di ba? Isang bansa. At sige nga, gusto ko maliwanagan, Jimmy Bondoc. Paki-explain kung bakit naging dalawa ang Pilipinas. Mark Estacador at Mr. X, shoutout sa inyo. At para sa akin, it is these kinds of developments in Sandali lang bago ituloy. Kasi may nabanggit siya, dalawa ang reaksyon, magkaiba ang reaksyon. So ibig sabihin, hindi kami pwede na, sige, para doon sa mga nabiktima, para doon sa mga kaanak, dapat manatili si dating Pangulong Duterte diyan sa ICC para siguraduhin na a-attend siya at makakapunta siya doon sa mga hearing. Hindi kami pwede magsalita ng gano'n. No, kailangan, lahat tayo sama-sama. Duterte pa rin. Dapat gano'n, sama-sama. Kaya mo nasabi na dalawa ang Pilipinas dahil iba yung reaction namin. Tama ba ako? Sige nga, tuloy mo. Our laws and in our history that keeps pushing us apart. No? So,
So, ang mga katulad po ng sentiments nila, kaibigan kong si Congressman Kiko Barsaga, for example, no? He has been pushing for secession of Mindanao. Nagturo na. Ikaw, hindi. Ikaw, wala lang, bugso lang ng damdamin mo, ano? Si Kiko Barsaga, yung nagpo-push nung secession sa Mindanao. Oh. And I really think it's not just because of parang revolting no against the current situation, but rather recognizing na dalawa po talaga ang Pilipinas. Kaya paliwanag mo na kung bakit dalawa ang Pilipinas. Luzon, Visayas, unang Pilipinas. At Mindanao, pangalawang Pilipinas. Ganun ba? Okay, but just to clarify, Attorney Bondoc, sabi niyo po, dalawa ang Pilipinas. Is this in response? Ano ba yan? Uy, dapat linawin mo na agad yan kasi baka may mga batang nakakarinig tapos kapag ka tinanong, kunyari, like example, nasa ibang bansa. Oh, anong bansa mo? North Pilipinas ba? O South Pilipinas ba? Uulitin ko, mga kababayan. Ano? Sabi ko nga sa inyo, tatlong bahagi ang Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Pero iisang bansa tayo. Kayo, kahit mga DDS kayo, kahit tatanga-tanga kayo, kahit ang bobobo ninyo, kapwa Pilipino pa din namin kayo. Di ba? Wala kami magagawa eh. No? Kapwa namin kayo Pilipino. Sige, tatanggapin na lang namin. To the actions of the current administration against former President Rodrigo Duterte, at ngayon nga po ay hindi pinagbigyan ng ICC ang kanyang request na pansamantalang makalaya. At ngayon po natin napatunayan, mga Boss Chipamo, sir, base po kay Jimmy Bondoc, simula po ng nadesisyonan na hindi payagan ng interim release ng dating Pangulo, dalawa po ang Pilipinas, mga kababayan. Uy, ayoko nga niya. Sa mga nakakapanood na mga kabataan, isa tayo, no? DDS man yung magulang ninyo, sumusuporta man kay Pangulong Bongbong Marcos, kakamping man, o sumuporta man doon sa mga 2% na mga kandidato dati na sila Bello, iisang bansa tayo, mga kababayan. Okay? Etong dalawang Pilipinas ni Jimmy Bondoc, hanggang ngayon, inaalam ko kung bakit na masabing dalawa. Alam niyo po, sir, kahit na hiwalayin pa natin sa politika at sa kasalukuyang administrasyon, nakikita naman talaga natin na parang dalawa ang uri ng pamumuno na magkaiba na hinahanap talaga. Oy, sandali lang. Jimmy Bondoc, paano naging dalawang pamumuno? Iisa ang presidente. Yung isang pamumuno, puro lang puno, nagtayo ng puno, isang puno, may picture pa. Yun ang pagkakaalam namin. No, tree planting, isang puno, itatayo, picture taking tayo. As okay na. Yung puno talaga, pinuno na presidente, ayun. Kaliwat kanan ang kayod. Pag lumabas ng bansa, merong iuuwing investment. Samsung nga, di ba? 3,000 ang naghihintay na trabaho para sa mga Pilipino. Dahil po yun sa pagpasyal ng Pangulo sa North Korea, sa South Korea. Trabaho. Di ba? Si Inday Sara Duterte. Paglabas ng bansa, wala. Bring him home. Ng Pilipino. Like, we see how polarized we have become, no? Kapag, ito lang, sa pamumuno ni BBM, hanggang ngayon, surprisingly, maaari, pwede mong sabihin na may dalawang grupo. Paano ba? Wala talagang presidente si Pangulong Bongbong Marcos, isa lang Di ba? Ang namumuno Pero yung sabihin na dalawa ang Pilipinas, hindi ko magets, mga bossing. Yung mga dati po niyang kritiko ay sang-ayon sa kanyang pamumuno, or at least they don't want to call for his resignation. Which yun ay kayo mga mga kakamping diyan, kayo yung sinasabihan nito. Hindi ba pwedeng mas na-realize nila na oo nga naman okay pala ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Suportahan natin kasi iisa ang hangarin ng bawat Pilipino. Ewan ko sa inyo mga DDS. Ang manumbalik ang sigla ng Pilipinas, maging mayaman ulit ang Pilipinas at tingalain ulit ang Pilipinas. Yun yung aming gusto. At yun din po ang gusto, mga kababayan, ng mga kakamping.
Hindi ba porke kayo kasi style nyo bulok no? Gusto nyo mapabagsak, sisirain ninyo. Yung mga kakamping, hindi ho ganyan, mga boss. No? Nakita nila na, okay pala yung pamumuno. Mali pala yung iniisip natin na magiging corrupt lang si Bongbong Marcos. Yung pala, ipapakulong nyo yung mga corrupt. Ayun ang nangyari. Ano ba mga sinasabi ng mga yan? Sabi ni Efren Martin, hindi ko alam. No? Baka mga tulala pa itong mga ito at baka lutang pa itong mga ito, mga bossing, dahil po doon sa hindi napayagan ng interim release ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Ferdinand Longgalong, pag puro DDS ang iko-content mo, Mark, baka masiraan ng ulo ang mga Hindi ho. No, pinapasaya nga ho niyan yung mga yung linggo ng gabi natin mga DDS It's surprising to many of us, pero it's clear na merong sang-ayon sa ganyang pamumuno. Samantalang yung kanyang kumukontra sa kanya, which we call the DDS, ay clearly of the opposite belief. So, yan po yung sinasabi ko na lalo pong nagagatungan yung call for Hindi, sandali. Hindi mo pa din pwedeng tawagin na dalawa ang Pilipinas nun. Kahit saan naman bansa, mga bossing, merong opposition at merong nandun sa administrasyon. Diba gano'n naman lagi? Merong opposition at merong administrasyon. Yung ba yung tinatawag ni Jimmy Bondo, kaya niya tinawag na dalawa ang Pilipinas dahil sa opposition at administrasyon? Kahit saan, may ganyan, boss. No, ewan ko lang sa North Korea. Kung gusto nyo, yung puro kayo lang ang pinapakinggan, punta kayo, North Korea. session. Okay, pero di ba po sa demokrasya naman talagang merong magkakataliwas na opinyon sa iba't ibang bagay, pero hindi pala pwedeng maging presidente itong si Jimmy Bondoc, mga kababayan. Pag naging presidente pala ito, ano tawag doon? Diktador pala ito. Lahat kailangan nakasuporta sa akin. Hindi pwede yung may opposition. Hindi pwede yung may kokontra. Tatawagin niya na dalawa yung bansa kapag gano'n. Sarap sa patusin ni Jimmy Bondoc. Ingay mo dyan. Happy birthday sa iyo ulit, Chair. bakit kailangan magresulta ng paghiwalay sa Mindanao sa Pilipinas? Well, let's talk about this. Nagagalit sa iyo yung ibang mga taga Mindanao. Wala ka daw karapatan na magsalita na ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas dahil hindi ka naman daw taga Mindanao, Jimmy. Degrees, no? Kasi there is such a thing as an ordinary. Pag ikaw nakasuhan ng sedition, mga kababayan, pag ito nakasuhan ng sedition, malamang lalong iiyak ito, no? Okay na sana yung pagkanta-kanta mo Lumapat na sa utak namin yung mga kanta mo Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? Wala, bigla pa pumasok sa politika. Hindi nga. Oo nga, Paulo Santos nga pala yun. Hindi, mas favorite ko pala si Paulo Santos, mga bossing. No? Over time, I've been building my castle. Mas favorite ko nga si Paulo Santos. Game. Difference of opinion, no? Pero meron na rin po tayong nakikita ngayon na extraordinary na level. Extraordinary rendition. Kekibuloy naman yan. Diyos ko po, Lord. Or degrees of differences of opinion. Meron na po tayo ngayong mga rally na talagang sa iisang rally magkakaiba yung panawagan, which is why I think the rallies have become ineffective, no? You've seen that. Sandali, luwalayo tayo. Rally na to. Magkakaiba ang rally. Ibig sabihin, pagka magkakaiba. Kasi eto mga bossing, kasi po yung tanong nung mamamahayag po, no? Bakit mo nasabi yung dalawa ang Pilipinas at bakit mo sinabi o isinusulong yung secession? Di ba? Rally na yung magkakaiba daw kasi yung rally. Sandali, nalilito na ako. May nasagot na ba doon sa dalawa? Bakit ihihiwalay ang Mindanao? At bakit nasabi na dalawa yung Pilipinas? Sabi ni Kadutdot, daw? Ewan ko nga No? Meron nung September 21, lahat tayo anti-corruption. I'm glad we all are, no? Pero yung iba, tumuturo diretso pataas, no? Sa Pangulo.
tumuturo. Tapos, with all due respect. Pero yung iba naman, iwas na iwas po sa katagana yan. So even just with that, that is not a normal difference of opinion because that the public sentiment will dictate kung tutuloy po ang administrasyon na ito or hindi. But attorney, as a ilo ko dun kasi kadalasan, dyan sa Pilipinas, no? Miski hindi sa Pilipinas, pagka may nabalitaan sila o may rally na magpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos, ano ba naman yung sumama naman yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos para isigaw din, no? Para labanan, parang wala pa din ako nakikita connect doon sa dalawang Pilipinas Parang normal naman yung mga hilo na po si Bondok, mga kababayan, na ipaliwanag yung dalawang Pilipinas at yung paghiwalay ng Mindanao. lawyer, Yes. ano po yung constitutional o legal basis para sa secession sa Secession. Pilipinas? Oo, sa Ikaw naman. Ito ng mga reporter na to, inilalayo ka na nga ni Jimmy Bondok doon sa secession, hindi mo pa na pumupunta nga doon sa rally para wala na yung secession para hindi na pag-usapan. Baka makasuhan kasi siya dyan. Mindanao. Oo. Ano po ang nakikita niyong dahilan o anong pwedeng gamiting basis para po gawin ito? Alam nyo, in international law naman, lagi naman po may mga bansa na nag-self-determine, ika nga. No, so we cannot talk about it along constitutional grounds because this exactly is about changing the constitution. In fact, it's about changing the territory, the population of and the very definition of our country. So it is definitely extra constitutional, but it's not immoral. Okay. Because countries change all the time, di ba? Halimbawa sa Africa, iba-iba na yung pangalan ng mga Congo, the Democratic Republic of Congo, yung Taiwan tsaka China, that's an ongoing Pero yung panawagan nyo, yung post mo, paghiwalay ng basa yun Di ba? Kaya nga madami nagsasabi maaaring makasuhan ka Di ba mga kababayan? debate, no? So I think it is a matter of management and economic structure more than anything, and of course a matter of control. Ang Luzon po halimbawa, parang 57% yata ng population or something like that is nasa Luzon. Pero ang food production po ng Luzon is 46%, no? Okay. So, ang Luzon, 57% yung mga katauhan o yung mga populasyon. Pero yung production po ng Luzon, 56 ilan lang, mas maliit kaysa doon sa populasyon. Ngayon, gusto mo sabihin, kinukuha sa Mindanao o sa Visayas. Isang bansa tayo Di ba? Baliktad po yan sa Mindanao, for example, na 24% yata sila ng population, pero 35% ng food population dyan po, no? But Food production rather. Well, given your arguments, So, hiwalay na. Hiwalay na kasi mas madaming gumawa ng produkto ang Mindanao. Hiwalay na ang Mindanao, pero bondok, no? Bondok, yung mga taga Mindanao talaga, hindi naman yan yung isinisigaw. No? Yung mga lehitimong taga Mindanao, sila pa yung sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. So, yung BARMM, sabi tuloy siya ni Marian Tomas, tangang abuga. Alisin ko na to, mga kababayan. Mukhang hindi naman talaga ipapaliwanag yung secession na sinasabi niya o yung Republic of Mindanao. Coming soon na daw ho. Well, kailan pa yan, Bondok? Alisin ko na mga bossing.